Breaking news mga boss, tapos na po ang laban ni Raymart Gaballo tulad ng inaasahan natin, matatapos sa knockout. Hanggang round 3 lang po ang tinagal ng laban. Tinamaan ng 1-2 combination at bumagsak na po si Bacalso. Hindi na po nakarecover mga boss dahil yung pagbagsak niya nakaunat na. So binilangan pa naman siya ng referee pero hindi talaga nakabangon. Kaya panalo si Raymart Gaballo by knockout sa round 3. Bago ang laban may kartada si Jello Bacalso na 6 wins, 4 KOs, 11 losses. Kaya nadagdagan na naman po ang kanyang talo, 12 losses na po ngayon. Sa undercard naman laban po ni Dave Apolinario at nakalaban niya si Ariston Aton. Bago ang laban may kartada ito na 9 wins, 5 KOs, 17 losses. Napakarami na po ng talo nito. Kaya yung laban nila kanina ni Dave Apolinario parang ginawang panchimbag na lang. Kasi hindi po talaga bumabato ng suntok itong si Ariston Aton. Samantala si Dave Apolinario, banat ng suntok at tumatama din ng solid. Yun nga lang talaga, credit dito kay Aton dahil matigas, hindi siya bumagsak. So mahirap kapag puro defense ka lang kahit magaling ka dumepensa, kung hindi ka bumibitaw ng suntok, hindi ka rin mananalo. Sa ibang banda, Weljan Mindoro, may laban na po ngayong June 27. Hindi pa niya sinabi kung sino ang kalaban, pero may laban daw siyang paparating. At masaya din si Weljan Mindoro sa bago niyang trainer. Dahil trainer niya po ngayon ng trainer ni Edgar Berlanga. Kaya saan po natin na matindi ang ipapakitang laban ni Weljan Mindoro sa kanyang next fight. Matatanda ng huling laban niya sa promotion ni Yumir Felix Marcial. Kaya suportahan po natin si Weljan Mindoro mga boss. Sa ibang banda naman, Julio Chavez Sr. Sinabi niya na may problema na siya dahil sa kanyang pagboboxing. Edad 63 na po ngayon si Julio Chavez Sr. Ang problema daw niya ngayon, nakakalimutan na niya kung saan niya nilalagay yung mga bagay na hawak niya. Kunwari, hawak niya ang cellphone ngayon. Kapag iniwan daw niya yan sa isang lugar, makakalimutan na niya kung saan niya iniwan yung cellphone niya. Pero wala naman daw siyang sakit na malala mga boss. Yun lang ang problema niya ngayon. Makakalimutin na. Sabi niya, yun na atang epekto ng kanyang pagboboxing noon dahil sa dami ng suntok na tinanggap niya. Sa ibang banda, Antonio Margarito, meron siyang sinabi sa kanyang podcast tungkol sa naging laban ni Manny Pacquiao at Manuel Marquez. Ayon kay Margarito, hindi siya naniniwala na nasolve daw ni Marquez kung paano counterin si Manny Pacquiao. Sabi ni Margarito na ang pagka-knockout ni Marquez kay Pacquiao ay maaaring may element ng tsamba. At hindi raw sapat na basehan yon para masabing mas magaling na si Marquez kay Manny Pacquiao. Dahil kung titignan daw ang tatlong laban nila bago ang pang-apat na laban, makikita naman kung sino ang mas malupit sa kanilang dalawa. Sadyang bagay lang daw yung estilo ni Manny Pacquiao kay Manuel Marquez. Base raw sa naging laban ni Margarito kay Manny Pacquiao, mahirap daw i-figure kung ano yung mga combination ni Manny Pacquiao dahil sa sobrang bilis. Halos hindi na nga raw makahinga si Margarito dahil sa sunod-sunod na atake ni Manny Pacquiao. Mahirap daw ma-predict yung suntok niya at mabilis pa. Sa katunayan, gusto raw ni Margarito na manalo si Manny Pacquiao kontra Marquez. Kahit parehas silang Meksikano. So agree ba kayo sa payag ni Margarito mga boss na may halong tsamba talaga yung panalo ni Marquez kay Pacquiao? Sinabi na rin mismo ni Manny Pacquiao mga boss, lucky punch yun eh. Dahil kung hindi siya tinamaan doon, tatapusin na raw niya si Marquez. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.